At ngayon naman, punta natin si Ate Lynn para sa ating usapang pangkalusugan. Ate Lynn. Yan, thank you, Rina. Kasama na natin ngayong umaga ang guest natin para sa ating segment na usapang pangkalusugan. Pag-uusapan kasi namin, kasama siya siyempre, ang healthy lifestyle option for dreaded triad conditions. Yan po ang ating talakayan. Kasama po natin ang isang IM specialist mula po sa Manila East Medical Center. Palakpakan nating lahat. Dr. Dan De Leon. Napakasimple ng pangalan mo, Dan De Leon. Siguro problema ka sa NBI. Okay, good morning. Pag-uusapan nga natin yung healthy lifestyle para dun sa dreaded triad disease. Okay, so maganda siguro alamin muna natin mga kasabay, ano ba yung mga dreaded triad disease? Well, maganda muna pag-usapan natin pagka yung topic na yan, no? Yung health muna. Ano yung kalusugan? Yung definitions kasi natin ng kalusugan, well, yung ginagamit natin sa ngayon galing pa dun sa WHO definition din ng kalusugan, which is the complete physical and mental and emotional state of well-being without, well, not just the absence of disease or infirmity. Yun ang nakalagay. So pati emotional? Yes, lahat. Okay, lahat, kompleto. Parang wellness, overall wellness. Mula sa physical hanggang pag-iisip at saka yung even yung emotional na transactions natin, even yung spiritual natin, life natin, kasama talaga dun sa definition niya. And tapos, yun nga, hindi lang siya yung kawalan ng sakit. Okay? Yan, definitely. Pero gano'n ba ka-importante talaga po ang pagkakaroon ng malusog na pamumuhay? Well, isang magandang sagot dyan, yung tanong sa akin din ng pasyente ko before. Kasi siya, well, marami akong pasyente na very challenging pagkakausap mo. Very philosophical ang dating. Ang tanong niya sa akin, bakit ko kailangang pag-ingatan ang sarili ko kung halimbawang meron naman akong kaibigan na wala siyang mga bisyo, wala siyang mga ginagawang masama sa katawan niya, pero bigla na lang siyang inatake sa puso, namatay. Oo, maraming cases ako naririnig na ganyan. Sabi nga nila, may healthy lifestyle. Tapos, at saka ito hindi man lang nagkakasakit, Dok. Pag tinanong ka sa klinik ng gano'n, parang ang hirap sagutin. Pero etong sagot ko sa kanya. Well, yung taong sinasabi niya, parang naglalakad yan sa gitna ng bukid. Biglang tinamaan ng kidlat. So, ang tawag doon, medyo minala siguro siya. Okay? Pero, yung taong hindi nag-iingat sa sarili, yung mahilig manigarilyo, sobra-sobra kung uminom ng alak, yung pangapagkain ng mga matataba, maalat, yun, para kang naglalakad din sa bukid, kumukulog, kumikidlat sa paligid mo, tapos may hawak kang tinidor, nakaganon ka. You're waiting for something to happen. Parang iniintay mong may mangyari sa'yo. Actually, you're doing something to yourself for it to happen. Kasi you're the one who's eating and all that, no? So, kanina nabanggit mo rin po dun sa World Health Organization na parang reasoning nila or yung kanilang description ng salitang kalusugan. Parang sinabi mo sa akin kanina na parang hindi na siya parang akma ngayon. Kasi marami na mga changes. Bakit ano po ba ang kaibahan ng kalusugan noon tsaka yung kalusugan natin ngayon? Yung definition ng WHO noon is, relevant pa rin siya ngayon, pero kulang na siya. Kasi meron na tayong mga sakit na ngayon, kung tawagin natin mga lifestyle diseases. Sa Pilipinas, kilala siya bilang mga tridor na sakit. Pag sinabi mong tridor na sakit, yan yung mga wala kang nararamdaman sa simula. So, ang kadalasan na problema natin doon, iniisip kasi natin, pagka malusog tayo, wala kang nararamdaman. Dati-rate, pagka wala kang nararamdaman, malusog ka, wala kang sakit. Walang problema. Ngayon, wala kang nararamdaman, pero may mga sakit nang nandyan. At saka ang nakakatakot pa, Dok, minsan, walang simptomas. Pagka nagparamdam sa'yo yung sakit, nasa late stages na. At usually, complications na nung mga sakit na yon ang mga mararamdaman nyo. At yung mga komplikasyon na yon, kadalasan, kung katulad ng komplikasyon sa high blood, komplikasyon sa diabetes, pagka meron na siyang mga simptomas, hindi na rin siya naaalis, yung mga komplikasyon na yun. Okay, so ano nga po ba itong mga tinatawag nga na mga tridor na sakit, Dok? Ito yung mga silent killers kung tawagin, no? So, hypertension, diabetes, at saka yung pagtaas ng cholesterol, no? Pardon the word, yung medyo
pag sinabi mo mga technical terms, dyslipidemia pa yan. Oo, Pero nasabi ko actually, nga, hindi ako familiar dyan. Yeah. Pagtaas pala yan ng cholesterol. pagtaas ng Doon cholesterol, familiar ako. yes. Oo. Opo. So, ano muna yung hypertension? Well, hypertension, strictly speaking, yung patuloy na pagtaas o pananatiling mataas ng inyong presyon ng lampas sa 140/90. Okay? Pero yon dapat nakuha mo ng maayos yung blood pressure. Hindi yun sasabihin mo kaagad na high blood ka, isang beses ka lang nakuha na ng ganong Paano kataas. yung maayos na pagkuha ng high blood pressure? Una, dapat nakapagpahinga ka bago ka nagpakuha. Pangalawa, dapat wala kayong mga ibang factors katulad ng under stress ka ba? May sakit ka ba nun? Kasi usually mataas din talaga ang presyon natin pagka ganun. Kaya nga pagka nagte-treadmill ka, tumataas talaga ang blood pressure mo, pero that's yung tinatawag natin physiologic increase. Okay? Okay, may mga times, Doc, na pagkuha sa'yo mataas, tapos minsan mababa, Yeah. minsan mataas, minsan mababa. Okay lang ba yun? Yun, kasi your blood pressure is really affected also by your emotional state din. It is. Okay. Kung So may kaya mainit pala may kinalaman ng emotion sa health. Okay. Kung mainit ang ulo mo, o di kaya kahit nga actually nagsigarilyo ka lang for 30 minutes before ka nagpakuha ng blood pressure, your blood pressure might be elevated. O di kaya uminom ka ng kape, o di kaya yung gutom na gutom ka, ganon din siya. Whether gutom na gutom, busog na busog, pagka kinuhanan ka ng blood pressure, minsan mataas siya dahil doon. May kilala ako, Doc, laging 150/110 yung kanilang blood pressure. Tapos sabi niya, normal na sa akin yun, okay lang yun. Oo, kasi normal na yun. Yun yung laging blood pressure niya. Para sa kanya, normal na yun. Kasi nga walang nararamdaman. It's very hard to convince a person to do something for himself o magbigay ng gamot para sa sarili niya kung wala naman siyang nararamdaman. Yun nga ang problema natin with these, yung mga silent killers kung tawagin. No? Pag may naramdaman ka na, yun na yun. Ano ba yung mga nararamdaman, Doc? Yan. Pagka mataas na at meron ng complications yung hypertension mo. Well, pero common misconception nga yun. Minsan yung Masakit ang napapanood batok. natin, masakit ang batok, minsan sumasakit daw, parang masikip ang dibdib, pero most of it is hindi. Sometimes, well, the doctor always treats the source, not the effect. Okay. Yung cause muna tayo. Yung hypertension. So, kung ang nagpapataas ng blood pressure mo ay yung sakit ng batok, then you treat yung sakit ng batok. Gano'n, minsan gano'n, yung sakit sa Oo. batok ang nagpapataas ng high blood. Minsan kasi meron tayo yung tension headache, masakit yung mga kalamnan natin So, dahil pag sa stress, pagod, Doc, stress, okay. yes. Oo. Pero pagka naman yung presyon mo ang nagkakos ng sakit, then syempre yung presyon. Kaya lang, how do you know which is which? Yeah. Doon importante yung pagpapatingin natin sa doktor. Doon importante yung medyo masigasig na pagmamonitor ng ating blood pressure. Kasi yung isang kuha nga lang ng blood pressure is not enough para sabihin ko kaagad na high blood ka. How many times ba a day should we have our blood pressure check? Well, actually, paminsan-minsan i-check mo rin siya kahit nga wala kang nararamdaman. Yung sinasabi nilang para ma-diagnose mo raw ang hypertension, usually mga at least two na determinations na mataas siya talaga. Pero ako, yung makita ko yung pasyente, uulit-ulitin ko talaga ang presyon niya para malaman ko kung So, maganda nire-record nyo para hindi nyo nakakalimutan. At saka, we want to get it outside of the clinical setting din. Para pakuha mo siya sa labas para hindi siya apektado ng tinatawag nating white coat hypertension. Yung pagkaharapang doktor, kaharapang nurse, doon lang siya tumataas. Oo, may kilala akong ganyan. Yan. Okay, pag-usapan natin yung pangalawa naman na dreaded triad disease, yung diabetes na very common na rin mga kasambahay dito po sa ating bansa. Ang diabetes naman, ganun din. Wala ka ring mararamdaman. So, ang problem with diabetes is nagkakaroon ka ng pagtaas ng asukal sa iyong dugo. Normally, meron ka talagang asukal sa dugo. Ginagamit yun ng katawan natin for energy. Your brain relies on the sugar for energy. Yun ang source niya ng energy. Pero pagka nananatili siyang mataas sa dugo natin, doon tayo nagkakaproblema. At yan din ay walang simptomas, no, Doctor? Wala rin siyang simptomas. Ang possible complications ng diabetes? Siyempre, yung pagkasira ng mata, pagkasira ng sirkulasyon. So, pag sinabi mo sirkulasyon, lahat-lahat nun apektado. Yung mata natin, yung ating puso, yung ating atay, yung ating kidneys,
Okay? Yung ating mga dulo-dulo ng katawan, yung sirkulasyon dyan. Kasi kung ito ay syudad, ito mga probinsya. Kung meron kang kakulangan dito sa gitna ng katawan mo, dun sa mga dulo-dulo niyan, mas mahirap siyang abutin. Kaya siya yung unang-unang nakakaramdam ng mga tinatawag natin na peripheral neuropathy, yung mga sakit sa mga ugat sa dulo ng ano natin, sa paa lalo na. Kaya nga hindi gumagaling minsan ang mga sugat nila sa paa. Minsan napuputulan sila ng paa na pagka hindi nila ginamot. Pati yung kidneys, affected din siya. Kasi your kidneys, yan yung pinapupuntahan ng sirkulasyon mo, okay, para ma-filter yung dugo. So, usually affected din siya pagka malala na rin ang diabetes. Okay, ito na, pangatlo, ang pag-check po ng ating kolesterol. Yan. Paano nga ba ma-check kung mataas yung kolesterol level mo sa katawan? Hindi ito sa dugo, di ba, Doc? Sa dugo rin siya. Sa dugo din, Oo. okay. Minsan alam kasi natin na parang ang kolesterol, pagka mataas lang ang kolesterol ko, yun na yun. Pero we have good and bad cholesterol. So ano ba yung good cholesterol? Well, in simple terms, yung good cholesterol mo ay basurero, yung bad cholesterol mo ay basura. Okay? Pagka marami kang basura, kulang yung basurero, ang tendency is maipon yung basura sa daan at magsisikip siya, magbabaha, kakaroon ka ng traffic. Ganon din sa sirkulasyon natin sa katawan. Okay? So, yun ang ano natin sa cholesterol. And how do you check, Doc? Kasi, di ba sa hypertension, blood pressure, pag-check ng blood pressure. Sa diabetes, yung ipiprick ka. Sa cholesterol, how do you check your cholesterol Well, actually, level? you can check your cholesterol along with yung pagpapacheck up nyo rin sa diabetes. We call them yung blood chemistries. Ano? Nagpapagawa tayo ng mga fasting blood sugar. Kasabay na doon yung mga cholesterol, yung HDL, LDL, yung total cholesterol, tsaka yung triglycerides natin. Okay. Yung doktor nyo magpapaliwanag sa inyo kung anong ibig sabihin ng mga yon. Kailangan talaga very good relationship ng mga patients sa ating mga doctors. Okay, and very interesting po ang ating talakayan, pero ubos ang ating oras, kaya hihingin na po namin ang inyong pinal na mensahe. Paano nga ba makakatulong ang healthy lifestyle para ma-prevent itong mga nakakatakot na sakit na pwedeng mag-cause ng kamatayan ng isang tao? Okay, ang healthy lifestyle, isang pwede natin pag-usapan dyan yung dieta natin. Well, una muna, pag sinabing dieta, hindi mo gugutumin yung sarili mo. Yun. Pangalawa, hindi rin din siya pagka sinabi mong diet, it means the right kind of food taken at the right time in the right amounts. Tamang klase ng pagkain sa tamang oras ng pagkain at yung tamang dami ng pagkain na yun. And then isama mo dyan yung exercise. Yes, Isama mo importante. dyan yung pagpapatingin lagi sa doktor dahil nga hindi naman po nararamdaman ng mga simptomas itong mga sakit na ito. Ayan. Kompleto. Regular check-up. Kompleto mga kasambahay. Pasalamatan natin once again. Our guest for today, Dr. Dan De Leon, ang ating IM specialist na galing pa ng Manila East Medical Center sa Taytay, Rizal. Yes. Okay.